Hi, good morning. I'm Eric Bermejo from Discovery Capital Finance Corp. So, another loan tips para sa ating mga borrowers at ganoon din sa ating mga loan advisor. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay gaano ba ka-importante yung average daily balance o yung tinatawag nating ADB. Usually, ang mga financial institution o mga bangko ay humihingi ng ADB ng business nila. Okay, so paano ba natin sinusukat yung ADB? So, kung magsasample tayo for 30 days, titingnan natin yung ending balance nung isang account and then bibilangin natin yun, i-add natin, and then pag na-add natin yun, i-divide natin yun doon sa number of days sa isang buwan. For example, 30 days. And then makukuha mo na yung average daily balance. May mga bangko na kumukuha ng 3 months, so divide 90 days yun. Pero dito sa Discovery Capital Finance Corp, kinukuha natin is 6 months. Doon kasi yung risk appetite lang ng company natin. Kaya 6 months pang statement yung hinihingi natin, then kukunin natin yung average daily balance. So, meron tayong pinoproject o expected na ADB sa isang account. For example, sa atin is 180,000 ADB. O, sir, bakit naman 180,000 ADB yung hinihingi ninyo minimum? So, syempre, kasi ang minimum loan na ino-offer natin sa mga kliyente natin is 300,000 ang pinakamababa. So, hindi tayo nag-offer ng mas mababa pa sa 300,000. So, kaya kailangan mataas yung remaining balance nung account ng client. So, makakatulong ang ADB para sa risk analysis ng isang lender, so ng isang bangko. At may epekto yon sa paano sila mag-a-approve ng loan sa isang business owner. Kaya, importante na nagmi-maintain tayo at ina-advise natin yung ating mga loan advisor. Ganun din, particular yung ating mga kliyente na matuto silang magbangko. Kasi actually, yung mga kliyente natin, marami naman talaga silang pera. Pero dahil hindi sila bank literate, may impact sa kanila yung pag hindi pagbabangko. Kasi nga, COD yung transaction, tinatamad na mag-transact. Pero yung trend kasi ngayong panahon na to, mas okay yung approval ng isang lender kung marunong magbangko yung kliyente. Kasi before, humihingi tayo ng mga resibo, official receipt, sales invoice sa mga kliyente natin, which is napakakapal nun, and then i-include isa-isa yun ng ating credit evaluator. So, para ma-minimize yung transaction na ganun, yung trabahong mahaba, mas okay sa atin kung bank statement or yung SOA na lang ang ibibigay sa atin for the past 6 months, and then kukumputan yun ng ating CE. And then, syempre, ang maganda ron, pwedeng i-verify yung bank statement mo sa mismong bangko, kung sino yung bank provider mo. Through the, with signature ng ating bank waiver. So, kailangan pumirma yung kliyente natin ng bank waiver. And then, i-check lang natin kung active ba yung account, kung 6 digits high, 6 digits low, or 7 to 8 digits high yung transaction o yung ADB ng kliyente. So, ganun natin siya tinitingnan. Hindi naman talaga tayo nagtatanong na magkano yung laman. So, bawal naman yon. So, ganun lang naman yung mga tanong doon. O, 7 digits high po ba? 8 digits high? Or 7 digits low? So, ganun tinatanong yung mga accounts natin sa bank. So, hindi talaga yung particular figure yung tinatanong. Okay, so sana naintindihan ninyo, naunawaan ninyo kung gaano kahalaga yung ADB. Kaya ni-encourage namin yung mga kliyente namin o yung mga nais mag-apply, hindi lamang sa Discovery o maging sa ibang financial institution, mag-maintain tayo ng mataas na ADB kung naglo-loan tayo ng 300,000 to 10 million. Kasi mas comfortable, mas okay yung risk appetite nung lender kung nakikita nila na okay yung liquidity ng business mo. Okay, so sana nakatulong yung ating tips for the day. Maraming salamat. God bless you hanggang sa muling talakayan.